Good day, vegan! Good day, mga kabeshi! Welcome back sa nag-iisang youth-oriented show dito sa syudad ng vegan. At para sa episode natin today, makakasama natin ang mga vegan city scholars. Have you asked yourself kung ano nga ba yung mga requirements para maging isang scholar? Ano yung mga ginagawa nila in return sa ating city government? At nasasagot lahat ng yan sa pagbabalik ng Rise Up, Veganyo! Welcome back mga kabeshi! As you can see, mag-isa lang akong mag-host today, so I'm quite sad. Pero, I am joined by two young Veganyo achievers, kaya naman that makes up for it. Ayan, kasama natin today ang dalawang vegan city scholars. And before we go on, of course, kikilalanin muna natin sila. Starting with this beautiful lady beside me. Hello everyone, I am Eliza Jing Suyat from Paratong Vegan City. I am 20 years old and I am the current Vice President of the Vegan City Scholarship Program. And I'm Georgie Miguel Aquino. I'm 22 years old at nakatira ako kung saan napaka-convenient, wherein napakalapit lang ang Centro Mall at ang Ilocos Bake Shop, kaya hindi ako nagugutom masyado. Doon sa Barangay 3. Ayan. So, pag gutom siya or gusto niya mag-shopping ng clothes, tatawid lang. Tatawid lang ng kalsada. Simpleng lakad lang. Kaming mga taga-Eastern Barangay can't relate. Ayan. Pero after nating malaman yung mga pangalan ng mga guests natin today, and now moving on, kikilalanin naman natin ang mga proud parents ng ating mga guests. Starting with Georgie naman tayo. Okay. So, ang father ko, si Jimmy Rufino Aquino, hindi na siya nag-work since may cataract siya sa mata, so he's not able to work na. Pero yung mother ko, she's currently working sa PCSO as office worker. So si mama ang main provider sa bahay? Si mama. Tapos, Eliza? My father is an OFW po sa Bahrain. Isa po siyang massage therapist. Tapos, his name is Charlie Suyat. And my mother, namatay na po siya noong August 2021. She is Rosemary Frendobo. Actually, hindi ko pala nabanggit pangalan ng nanay ko na so much. Okay, yung mother's name ko po ay Clarita Aquino. Usually nakikita niyo po siya doon sa mga live stream ng mga STL, yung Small Town Lottery. Siya po yung nagbabasa ng mga bola kung ano pong lumalabas sa machine. Hello po sa parents ni Georgie at Eliza. Kasama na po namin sila dito sa Rise Up Veganyo. And of course, medyo after knowing your parents, kikilalanin din natin yung mga kapatid ninyo. Nagiging personal tayo dito, no? Pero I hope you don't mind. Hindi naman po. Okay, so pangalawa ako sa pamilya namin, kaming tatlong magkakapatid na lalaki. Yung panganay namin si Joshua Arlaquino, nag-graduate na po siya ng kursong BSBA at nag-work po ngayon siya dun sa East West Bank. At saka yung nakakabata kong kapatid na si Jovins Aquino, incoming third year po siya ng nursing. How about that? Only child lang po ako. How does it feel nang maging only child? Kasi I can't relate as well. Pa-share naman tayo. What are the privileges or advantages and disadvantages of pagiging only child? Ang advantage ng pagiging only child is that sa'yo lang nakatuon yung attention ng mga parents mo. And that's the disadvantage as well, I think. Yes. Tapos isa pong disadvantage nun is that nakakaingit yung may mga kapatid po. Kasi I want experience also to feel nga meron akong sister na pagsasabihan or meron akong brother na nakakalaro ganun po. Or meron kang nakaka-argue. At times, gano'n. Ayan. As I've mentioned a while ago, Vegan City scholars sila and how eloquent they talk, di ba? That shows kung bakit sila naging Vegan City scholars. Pero, can you share sa mga kabeshi natin, ano ba yung requirements para maging isang Vegan City scholar? So, I think yung requirements ng pagiging scholar, if I can remember correctly, dapat wala kang bagsak na grades noong high school ka, syempre. Since scholar ka, they are expecting na nag-excel ka pa rin sa academics mo in order to think na yung mga estudyanteng mga to, they are bright, they are they are disciplined enough para sa kanilang mga academics, para ito yung maging showcase nila in the future. So yung mga kinakailangan para mag-enter sa scholarship is syempre have a good grades,
good moral. And syempre dapat residente ka ng vegan kasi hindi ka pwedeng maging scholar ng vegan kung hindi ka mismo na nakatira sa vegan city. And this is for our kabeshis. Ay, kabeshi pala yung tawag natin sa mga audience natin. Okay. This is for our kabeshis na may balak na maging vegan city scholars, diba? I think limited lang yung spots, diba? Ng pagiging vegan city scholar. If I can remember it, right? As sinabi ni Vice Mayor, Open na po lahat. open na po open siya. na. Hindi na po siya Oo, limited kasi- sa 500 na scholars, kundi open na siya. Open na siya. For all. Yeah, kasi before, parang gusto ko rin maging vegan city scholars pero nawalan ako ng slot, pero that's okay. And as you mentioned, open na ang Open. ang vegan city scholarship to all, To vegan all. city residents. So ilan na kayo ngayon since hindi na lang hanggang 500 scholars? So, last academic year, meron pong 454 na scholars. So, at that time, limited pa lang po siya sa 500. So, hindi na po siya humigit sa 500. And last school year, meron po siyang 66 na graduate with 24 Latin honors. 6 of them are magna cum laude po, tapos 18 of them are cum laude. Ay. So, all in all, kami na pong mga natirang scholar ay 388 po. And we are just waiting for the new list of scholars this acad year 2023-2024 po. If I remember it right, parang recently lang nabigyan ng certificates yung mga graduate. Oh, yeah. Yeah, and- Recently lang din siyang nakita. Actually, since ako yung second batch, this K-12 na nakakuha ng scholarship program dito sa City of Vigan. Ngayon ko lang din siya nakita na mayroong recognition for Yeah, the may newly recognition. graduates of yung mga scholars. Yung mga may Latin honors, I think may nabigay na, how do you put it? Honorarium, ganun ba? Parang may monetary. Yeah, Meron po. Yung mga Latin honors. And share naman natin sa mga kabesya natin, how does it feel na mapabilang bilang isang vegan city scholar? kahit sino pwedeng Okay. sumagot. Kayong dalawa, everyone. So, ako na mauuna. So, pagiging part ng scholar ng vegan, it feels amazing kasi alam mo na nandyan lang yung City of Vigan to help you not only financially but also ini-expose ka rin sa mga activities na kung saan ito na rin yung magiging edge mo sa career na pinuntahan mo, na pinili mo. Yun. So, it feels amazing and rewarding. It is an honor and privilege po to be part of this program. Imagine nung nag-a-apply po ako, may limit pa po yung number ng scholars. Siyempre nung nag-a-apply ako, kinakabahan ako kasi baka hindi ako naman mabilang. Mawalan ng slot kagaya ko. Charot lang. Pero nung nung in-announce na po nila yung mga incoming scholars, ang saya-saya po. It's a privilege talaga to be part of this program. So, na-mention ni Joji na ine-expose kayo ng city sa mga activities. Yes. So, in return, ano naman yung mga ginagawa ng mga scholars natin to help the city government of Vigan? Okay, so yung mga ginagawa ng scholar ng vegan, nakikita naman natin sila kapag may festivals, yung mga street dancing and show, nandun lang sila kung saan mo sila makikita as crowd control. Dito natin na-ensure yung safety ng mga manonood para hindi sila ma-trample sa mga malalaking mga drums ng mga drummers. And the ng mga props na musicians. naglalakihan rin. Kaya nandun sila para to ensure the safety of the people na manonood. Nandito rin yung para-tutor na nangyari lang ito noong pandemic, wherein naging modular yung learning ng mga estudyante. Nag-tutor kayo? Nag-tutor First time kami, ko yung marinig actually. nag-tutor kami noon para naman maka-keep up pa rin yung mga bata na sa mga studies nila. Knowing modular, medyo mahihirapan talaga silang maintindihan yung mga lessons since walang nag-guide sa kanila. And meron pa yung gift giving, wherein yung mga gift giving na yun, kaming mga scholars, pumunta kami sa specific na barangay para mabigyan ng gifts yung mga bata para kahit paano naman ma-feel nila yung spirit of Christmas. Every Christmas na activity na ng mga Vigan City Scholars yun, yung gift giving. Alisa, may dadagdag ka? Addendum po, last pandemic po, tumulong po yung mga Vigan City Scholars sa pag-paint ng mga houses sa housing or hindi, may may term. Shelter Bill San Julian Norte po. And yung mga scholars po, they are always ready to help Ma'am Tina sa pag-assist, especially nung Special mention. nung
pag-a-apply po ng mga bagong scholars sa pag-exam. Kayo nag-a-assist? Yes po, sa pag-exam, sa kanilang mga interviews po. And the Vigan City Scholars po are always ready to help our city government of Vigan whenever they needed us po. And I think narinig ko kanina, one of the activities, ano ba yan? Isa sa mga activities yung mga scholars, kayo yung gagawa ng Christmas ID song ng city? Is it? Am I correct? Or kapag naalala ko, may nagsabi sa akin na city official or member din ng City of Scholar ng Vigan na kami raw yung gagawa ng station ID. Looking forward na yung mga kabeshi natin sa station ID ng city na gagawin ng mga Vigan City Scholars natin. So, itong scholar ng Vigan, syempre, binigyan nito ng opportunity sa lahat ng mga estudyante, no? Para mas galingan pa nila sa kanilang mga academics, and parang ito na yung mga return of investment, parang kumbaga na kung saan itong Scholar of Vigan may nakapag-graduate na sila this school year ng 66 na scholars, tapos nagkaroon ng 24 na Latin honors. Ayan, since ginalingan nila, nagkaroon po ng 6 na magna cum laude, tas 18 na cum laude. At saka dito rin nahasa yung mga scholars natin, mga kabeshi, na kung saan baka magiging future leaders sila. So, and I would like to say congratulations sa ating mga Vigan City Scholars na nakapagtapos lang this year. Yeah. Diba? 6 magna cum laudes and 18 cum laudes. And of course, the rest of our Vigan City Scholars na graduate. Congratulations sa inyo. Yan naman. And since we discussed so much about your scholarship, about the Vigan City Scholarship, gusto ko lang tanungin naman, what are your courses, college, and saang school? Okay. So, nag-aral ako sa University of Northern Philippines sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. Social Studies. How about like? I am currently studying at the University of Northern Philippines with the course po na Bachelor of Secondary Education, major in English. Mga teachers pala yung mga teachers pala yung mga kasama natin today. Kaya sobrang eloquent nila na magsalita. And I'm really amazed how eloquent you guys are. Yung pag-answer nila ng mga question talagang on point. Tapos amazing lang. Wow. And why Bachelor of... okay. I'm so sorry. Hindi ko na matandaan yung course niya. Okay, so bakit ko nga ba pinili itong Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies? First, because na-inspire ako ng isa kong teacher na ngayon, he's currently my mentor. So, na-inspire ako sa kanya because he's been with me during my lowest of lows noong senior high school ako. And I want to be that person din na makakatulong din sa mga estudyante na ayokong ma-feel na nila yung mga na-feel ko noon. So, I'm really looking up to him. Kaya, napili ko tong course na to dahil sa kanya. Pwede mong i-mention si Sir, yung pangalan ni Sir. So, yung teacher na yun, so medyo kilala siya na teacher since he really did inspire many students, hindi lang ako. So, si Sir Kim Tagorda na ngayon nasa Baguio. And Sir he's Kim. He's getting ready for his bar exam. Ay sir, good luck po. Not that you need it. For sure, hindi kailangan Sir Kim yung good luck eh. Hindi niya need. Kasi talagang magaling na siya. Ikaw naman, Eliza, bakit? Teaching po is not my dream. It's not my dream job when I was young po. Gusto ko po kasing maging doctor. Pero nung nag-high school na po ako, and as I am exposed sa mga community involvements, and tapos nung naging SSG president ako ng school namin, may isa po kasi akong na project project for the good of the community nung pandemic, which is the pagbasa ng bonggang-bongga or the reading tutorial po. And then, nung naisagawa po namin yun sa mga students po namin doon po ako na-inspire na maging teacher. And kung bakit naman po English yung kinuha kong major,
mahirap po yung English. Wag na po You're kayong good at, mag-take. diba, mga kabeshi? Ang galing naman ni Eliza. So, I took the major English because I really love literatures po. I really love reading. Yun po yung reason kung bakit po ako nag-English. Are you from, Vigan National High School West? Yes. Yes. Kasi parang pa-familiar siya sa akin. Para sa mga journalism. Yes po. Uma-attend ka. Opo. Participate. Are you also joining the Campus SPC and the likes, Joji, before? Secret. Secret! Hindi, joke. Secret! Nag-join po ako one time when I was in my 12th grade na sa TV broadcasting na Filipino po. So, yun po yung sinalihan ko na. Okay, the voice tells it all kung bakit siya nasa, di ba? Aside from sa mga na-mention nyo na projects before, ano po yung mga accomplishments ninyo while studying or right now or before, kahit nung mga high school pa lang kayo? So, my achievement po nung high school, syempre yun yung pinaka, I think, relevant na time ko. Yung nakapagsali po ako ng SSG, wherein naging... Student leaders din itong mga kasama natin. So, naging auditor po ako ng 2 consecutive years noon sa Ilocos Sur National High School. Tapos, syempre, sinabi ko kanina, pumasok ako sa broadcasting, sa TV broadcasting. Sa DSPC, nanalo po kami first place. At saka, nung dumating na kami doon sa RSPC, we garnered 4th place doon sa Pangasinan noon. So, noong college naman na ako, hindi na ako masyadong nag-enter sa mga extracurricular activities or mga organizations kasi sinabi ko noon, gusto ko na mag-focus sa ACADS ko. So, nag-glow up din yung plano kong yun at graduate naman ako bilang cum laude. Yeah, congratulations! Thank you! Joji, cum laude. Ikaw naman, Eliza. Since elementary to high school po, active po ako sa pagsali ng mga extracurricular activities, mapa-academic and leadership aspect po. Sa academic aspect po, nakikisali po ako sa mga campus journalism, pero hanggang sa regional lang po ako and I won. Isang beses lang po akong nanalo sa regional. Kahit isang beses lang yun, yung ibang achievement na yun, Eliza. Hindi ko naranasang manalo sa RSPC before. Then, I am joining different writing competitions po, mapa-essay, etc. And then, at kung ano-ano pang mga contested activities po. Sa leadership background ko naman po, first of all, nagsimula po ako sa pagiging PIO ng SSG, PIO, and then hanggang sa naging secretary ako, vice president, and I became also the president. Tapos po, I became also the secretary of the Division Federated SSG here in the Division of Vigan City po. And then, ano pa? Wait lang. Sa dami, hindi na maalala ni Eliza lahat. Sana Take your time. I am also a member of the Kalighasan group po ng First Ilocos Sur Provincial Mobile First Company hanggang ngayon po. And I am a Girl Scout. I am a Red Cross member and many other more po. Sa mga achievements ko po, I have received ISECO Leadership Award po. I became one of the 21 nominees for the Leadership Award for Girls by the Australian Embassy Manila. Wow, naman yung mga achievements. Mic drop. And my biggest achievement in life po is becoming one of the Chief Girl Scout Medal Scheme here in Ilocos Sur po, sa GSP Ilocos Sur. Nag-project po ako ng 1-year project sa community namin, which is the putting up of herbal garden po. Grabe Meron naman. pa ba? For sure meron pa, pero nakalimutan lang ni Eliza yung iba. Have you tried joining speaking competitions? Opo, nung mga elementary po ako. Pero nung high school na po ako, I am more to writing competitions po. Congratulations naman, Eliza. Ang dami namang achievements nun. Medyo nalula kami. Joji, you mentioned you graduated as cum laude, di ba? So, share mo naman sa amin yung journey. What are the hardships? Okay. How did you do it? So, my journey sa college ko, syempre kung sasabihin ko ito,
this is a roller coaster ride. It is full of highs and lows talaga. So, syempre, napakasaya siya sa pagtungtong mo ng kolehiyo. Syempre, first thing, bagong environment, bagong classmates, and you want to hang out with them. Kahit ikaw pa yung pinaka-introverted na person, hindi ka pa rin makakaalis sa mga tao doon kasi sobrang gusto nila kapit-bisig lahat sa classroom. So, doon napakasaya yung experience na kapag merong mga projects, mga paghihirap, mga activities na gawain. Everyone's helping one another. Nandun pa rin sila, tutulong-tulong pa rin kayo. Kayong mga magka-college buddies talaga. Kayo yung sole na supporters sa inyong group. Hindi pwede na kapag nale-left out na yung isa talagang iwan nyo na. Hindi na to parang high school, kundi this is your career, this is your future talaga. So, napakasaya siya. Your future is at stake. Kaya kapag isang bagsak lang talaga. At saka, siyempre, sabi ko, highs and lows, yung lows naman, I experienced many hardships na talaga sa pagtungtong ko sa kolehiyo. Hindi talaga maiwasan, guys, mga kabeshis, na mag-breakdown kayo. Hindi kayo makakatulog ng sapat na oras. Minsan, pumupunta na rin ako mag-aral ng walang tulog dahil sa dami ng mga gawain. So, college is not very easy. Pero, since nandun talaga yung sinabi ko kanina, yung mga college buddies nyo, sila yung tutulong sa'yo. Kahit magkasakit ka na, nandyan pa rin sila tutulong sa'yo, hindi ka nila iiwan. At syempre, dito ko pa rin natutunan na maging plastic. Maging plastic? Bakit naman? Elaborate natin yun. Baka, di ba, pwedeng makuha yun ng mga kabesyo natin. So, actually nakita ko ito sa TikTok nga lang, pero naging sure, parang tama yung sinabi na dapat matutunan mo maging plastic talaga or makipag-hangout sa mga taong ayaw mo na rin kasi doon ma-form talaga na pare-parehas kayo na nahihirapan sa isang prof, sa isang subject. So, doon, parang sila, oy, go, kaya mo yan. Kaya mo pa rin, hindi tayo mag-give up. As a motivator, pero kahit medyo may ill feelings kayo sa isa't isa, pero at the end of the day, kayo pa rin yung magtutulong, nagka-create pa rin kayo ng mga memories nyo, ng pag-bonding nyo, at I think ito na yung pinaka parang core memory ng mga estudyante kapag pagtungtong nila sa college. And I think mga kabeshi, that's one thing to take note, na dapat you surround yourself with people who are going to help you and will only mag-graduate lang sa'yo ng positive energy, di ba? Kasi nga naman, ang hirap na ng college, tapos puro negative pa, di madadown ka lang pag gano'n. And the Liza naman, I know kasi hindi pa graduate. Si Alaysa, I'm so sorry mga kabeshi. So what's next for you, Joe? Okay. So, yung original plano ko bago ako graduate ng bachelor's degree, sinabi ko, syempre, papasok muna ako sa work. Hindi muna ako mag-take ng licensure examination for teachers kasi for me, parang napakaliit yung 2 months of preparation for the licensure exam. So, sinabi ko, okay, mag-take muna ako ng job to gain experience. It's a win-win condition naman kasi kapag nag-work ka na, nakakapag-gain ka pa rin ng mga knowledge about yung major mo. Yun. So, unfortunately nga lang, hindi pa ako employed. So, kapag tatanungin niyo ako kung kumusta ako, ang sasabihin ko lang po, I'm unemployed. Yun na po yun. Yun lang po. Nagbasa ka na ba ng resume, application letter? Yes. Pumasa na ako ng mga resumes ko, application letters sa mga schools. Pero I'm waiting for their calls. Hindi ko nga alam kung tatawag pa ba sila o hindi. But now is the time, Joji. Go! Ay po. Sana po tawagan nyo na po ako sa Tawagin schools nyo na po si Joji! So, after nun, since hindi ako nakapasok sa mga schools, I'm currently reviewing, self-review lang naman, para mas may idea pa ako sa mga re-reviewin pa sa tawag ito? Review centers. So, and dun yung plano ko. Tapos, magte-take ako ng licensure exam sa March 2024. And then, after kong, hopefully, may pass ako ng first try. Kaya yan. Siyempre, papasok ulit ako ng work. Since may kapit na akong lisensya na kakawakan, mas higher na yung chances na kukunin nila ako.
Tapos magte-take na ako ng master's degree ko para naman, syempre, tataas pa yung sa akin. I love how detailed Georgie's plan is for the future. Diba? Yes. Sobrang detailed niya, ganito kasi, ganito. And pag napasa na ni Georgie yung LET, magiging licensed professional teacher. Yes. Meron na po yung extra. Magiging guest na naman natin ulit siya as a LET passer this time. Kasi reshoot lang, kailan? Basta naging guest rin namin yung mga LET passers kasi natin. Baka next time, as a LET passer ka na, nag-guest dito sa Rise Up Bigenyo. Ayan. You're sure naman guys, unforgettable experiences. So studies or in any field in your life, gano'n. So, napakadami akong experience pero I'll just give two about academics ko and about sa dito sa scholar. So, unahin ko about dito sa scholarship ng vegan. And that is yung makita mo yung mga tao na tinulungan mo na magsabi sa'yo ng thank you, na magsasabay sila. Parang it feels rewarding and refreshing na, syempre, sa training namin doon sa Red Cross, sinabi doon na kapag tutulong ka, mag-volunteer ka, do not expect na may ibibigay sila sa'yo. Pero yung kahit yung sasabihin lang thank you, sobrang gaan na ng loob. So that is my unforgettable experience being part of this scholar ng vegan, yung tutulong ka tapos magta-thank you sila. So sa academics naman, yung unforgettable experience ko nun, yung final demonstration. Kasi sa course na education, dito mo makikita na yung last requirement mo is yung final demonstration. So dito, sobrang kaba ko dahil dito sa final demonstration meron ding final defense din na nakapila. So medyo for the thesis. Kaya medyo nahihirapan akong mag-isip. Kaya medyo naguguluhan ako. Pero yung final demonstration ko, dun ko talaga inisip na being a teacher is not just an easy task, an easy career. You have to put your mind at ease muna sa mga estudyante kapag nasa classroom ka na. Tanggalin mo na yung mga problema mo. Yung mga problema mo, tanggalin mo muna. Doon muna sa classroom problemahin mo. At yung final demonstration ko, doon ko lang na-feel na napaka-rewarding na masabihan na ang galing mo. Hands down sa mga teachers natin, di ba? For handling the stress and all that. And for, of course, giving us lessons and all that. And Alexa naman. Same kay Kuya Georgie po. Napakarami ko pong mga unforgettable experiences. Pero kung meron man pong specific, yun po yung mga community involvement ko po. Kasi if I engage myself sa mga community activities po, yung mga nakakamit ka po ng mga bagong tao, yung mga nakakatulong ka po, and so on and so on. Mas nakikilala ko yung sarili ko deeper. And mas nagkakaroon ako ng vision and enlightenment kung ano yung mga gusto ko sa buhay. Yun po yung pinaka memorable na experience ko po sa mga community service mo. So for sure, sobrang busy nyo. Dati sa school, and of course, the extracurricular activities that you guys engage in. Kung may free time lang naman kayo, kung nagkaroon lang naman, ano yung mga ginagawa nyo? What do you usually do? Okay, sa free time ko, usually ang ginagawa ko since bata ako, mahilig naman ako sa games. So, kaming mga pipitsan, dun talaga yung bonding namin. So, kapag free time na yan, naglalaro kami sa computer, like yung games na sikat ngayon, like Valorant, Genshin Impact, yun yung mga nilalaro namin. And kapag naman bored ako, kapag hindi ko feel maglaro, syempre, nakikita ko lang yung bahay na malinis. Parang nakakagaan na. Kaya naglilinis ako. Then, kapag hindi ko talaga feel na gumalaw-galaw sa free time ko, ang ginagawa ko na lang, binabawi ko na lang yung tulog ko. You just lie down. Since ang hirap makatulog ng 6 to 8 hours, kaya binabawi ko na lang. Ikaw naman, Alex. First of all po, pag may free time po ako, lalo po nung may pasok pa po, ang ginagawa ko po is matulog talaga. Pambawi. Yeah, pambawi po ng mga pagod. Siyempre kapag college ka na po kasi, hindi kasi easy yung pag-aaral. Dapat seryosohin mo yun eh. And secondly, nakikipaglaro po ako sa mga pets ko.
You have pets? Yes po. Ano yung mga pets natin? Since na-mention mo rin. I have 2 dogs po, tapos isang cat. Ayan, yung mga kinakalaro. Since walang kapatid. Wala. Pinapasyal ko po sila, tapos I spend time with them kasi kapag may pasok na po, parang lang po sila, parang ang lungkot nila kasi hindi po kami magkakasama. Pag-interact. Yes. Walang interactions. And thirdly po, nakikipag-usap po sa mga relatives ko. I am fan of talking to them po. Kung ano-ano, nagtatanong, nakikipag-chika po. Siyempre, ganun talaga mga kabeshi. Naging something naman, di ba? Pag nakikipag-usap ko sa mga mas nakakatanda sa atin kasi they have more experience. Ano ba? Meron pa ba? Wala na. Kasi Wala na limited lang naman yung free time nila. So, yeah. limited lang din yung mga ginagawa nila. And your motto in life? Okay, my motto, syempre, yung motto ko, sinabi lang ito ng girlfriend ni Sir Kim sa amin. And since then, yun na yung talagang ini-imply ko sa buhay ko. It is, do not presume unless otherwise stated. Syempre, huwag kang mag-assume. Syempre, kapag sinabihan ka na kumain ka na ba, huwag mong i-assume na may feelings na siya sa'yo. Huwag maging dalulo mga kabeshi. Ano ba yan? Ayan. Ano naman sa'yo, Anita? This is my personal motto po. Na-create ko po ito out of my thoughts sa pagbabasa po. Live your life today because tomorrow is another day. So kung ano yung ginagawa mo ngayon, kung ano yung mga activities mo, anong mga naiisip mo ngayon, sulitin mo na ngayon. Kasi bukas, baka mag-iba na. Baka iba na yung takbo ng buhay mo, or you will have the chance to do it. Wow! Parang yung crush mo lang. Kaya kung kasama mo siya ngayon, ganun, sulitin mo lang. Tapos baka bukas, hindi na. Ganun ka, Take note, mga kabeshi, yung mga advice, yung achievers natin today. So right now, ano nang pinagkakaabalahan ninyo? Since you're... ikaw, Jones. Ako, ang mga ginagawa ko ngayon is yung mga hobbies ko. Siyempre, hindi ako masyado nakapaglaro noon, kaya pinabawi ko ulit yung mga paglalaro ngayon, nagre-review, at saka from time to time, siyempre mag-exercise din. Para naman hindi ako maging unhealthy. Since being a teacher, dapat healthy ka pa rin sa mga works mo kasi hindi lang yung nagtuturo ka sa harap, kundi palakad-lakad ka pa rin, punta ka sa office, kung saan sa classroom, malay mo, 4th floor pa yung pupuntahan. Kaya importante pa rin yung exercise para naman yung stamina mo, hindi ka madaling mapagod. So, are you into any sports, Joji? I am into sports po. Like, nung bata ako, syempre nabanggit ko yung mga pinsan ko. Kami, pinsan magkakapatid, nag-join kami ng karate. Yeah, nag-karate ako from elementary until nakuha ko yung belt ko. So ngayon hindi na ako nakapag-training sa karate since napaka-busy naman na ng college, hindi ko talaga mahanapan ng oras na mag-training doon. Pero doon ako nag-train. Syempre, pumasok ako sa mga competitions nila, mga tournaments. When I was in my 5th and 6th grade, sumali ako sa city meet noon ng Taekwondo. So, dito naman, nanalo naman ako. So, napunta ako sa R1AA. Okay, doon sa R1AA. Tapos, tinuloy-tuloy ko ito hanggang sa high school ako. Pero, nag-college na-burn out ako nung high school actually sa martial arts na sports. Kaya, noong senior high school na ako, hindi na ako nag-join ng Taekwondo or sa karate competition. Sa mga tournaments sa karate, hindi na rin ako nag-join. Maski naging coach na lang ako sa karate. Since doon talaga yung training ko, doon ako na-discipline. Right now, hindi mo na pinapractice ang karate? Kapag may time ulit ako, magpa-practice ulit ako ng karate. Tapos nung college ako, madami akong sports eh. Okay lang, we have the time. Mention it all, Josie. Nung college ako, nung first year, syempre gusto kong, mga nanonood dyan ng anime, alam nyo yung panood na Haikyuu. Doon na-inspire ako mag-volleyball. So, I tried volleyball nung first year college ako and naging part ako doon sa intramurals ng college namin sa CTE.
wherein nakipaglaban kami sa, doon lang, kami lang na colleges ng CTE, ng CTEC, LS, yun. Doon lang ako nakasali, hindi na ako nakuha sa tryouts ng ng for the intramurals na mismo na intramurals. So, wala na, the whole university. Tapos nung second year, gusto ko pang ituloy kaso na pandemic na, so hindi ko na naituloy-tuloy. Ikaw naman, Alex. So, mga pinagkakabalahan ko po ngayon. Nagbo-volunteer po sa previous school ko po sa Vigan National High School West pag may mga activities po ng SSG kasi ini-invite pa rin po nila ako, ganun po. And then, nagsaserve rin po ako dito sa Cathedral as a lector po. Ano pa bang mga pinagkakaabalahan ko? So you were able to help nung brigada eskwela sa Vigan West? Opo. Wow! Tapos po ano pang pinagkakaabalahan ko pa? Natutulog, nag-aalaga ng mga pets. Ikaw, may sport ka ba? Nung elementary po ako, nakipag-compete po ako as runner. Wow! Hindi lang student leader, runner, athlete rin po siya. Pero nung high school na po ako, hindi na po ako nakakasali ng mga sport events kasi medyo sakitin na po ako eh. May hika po kasi ako noon. Oh! And until now, college po, wala po. Hindi po ako nakakasali ng mga sports. I prefer to sleep. Kasi ako rin. Pero mahilig po ako sa basketball and baseball po. So you watch yung mga games and all that. Ay, na-mention, ikaw ba? Na-mention na kasi kanina ni Eliza Joji na may pet siya. Do you have a pet? May pets kami. We currently have 5 dogs. 5 dogs? Five Wow, dogs that's a lot! Oo, napakahirap yung pakainin sila like everyday. Tapos meron pang 2 makukulit na pusa. A total of 7 pets. Ang dami namang inaalagaan. Ayan, munti ko nang makalimutan. Bale graduate na si Joji. So, ikaw na ang incoming president ng Vigan City Scholars? Yes po. So, paano? Tayo nagre-ready, Eliza. Meron ba tayong training from Joji? Wow. Nakaka-pressure actually. Siyempre, lalo ngayon, lumalaki na yung numbers ng mga scholars. Kailan nga yun nung internship po? Ito lang na 2023, last January to March ata, if I'm not mistaken. Yes. During his internship po, si Kuya Joji po, parang pinagkatiwala na po yung yung pagiging president, ganun po. Tapos wala na siyang time na makipag-communicate sa mga scholars po. So doon po, parang doon po yung training ground ko po. And then ever since naman po nung nag-enter ako ng Vigan City Scholarship Program, natututo po ako sa mga sabi-sabi ng mga ate ko na scholar po, ganun. Tapos, nung time na internship ni Kuya Joji po, I handled the Vigan City Scholarship Program po. Naranasan ko pong magbigay ng tasks, mag-command sa mga fellow scholars ko po. And then, with all his guide and especially kay Ma'am Tina po. Super thankful po ako sa kanilang dalawa, kay Ma'am Tina and Kuya Joji. For the guidance. Kasi palagi po nila akong ginaguide kung anong gagawin ko, kung anong sasabihin ko, or kung paano ko sila i-handle ko lahat. So, I think I am ready to... Ready na. Ready na po si Eliza. Sana yung pagiging runner niya Actually, wala na rin naman siyang choice. Hindi magiging ready, charot lang. Sana yung pagiging runner niya nung elementary, hindi niya tatakbuhan yung responsibilities niya as the next president. Of course not. Hindi. Very responsible naman si Eliza. Akala mo talaga personally kilala ko siya, di ba? Ayan. Any talents, hidden talents. So, achievers. As for talent, ano tayo? Okay. Pakita na natin today. Okay, yung talent ko, syempre, papasampulin namin kayo pag minention. Okay lang na sa sample. Syempre, ang talent ko, medyo nahihiya ako noon, pero as time passed by, parang napapractice ko naman siya kasi yun lang ginagawa ko din minsan kapag naliligo ko. So, kumakanta naman. Sampulan mo naman kami dyan. Kahit 2 lines lang, John. Okay.
Ito yung itong kantang ito nanggaling sa isa sa favorite songs ko ng Ben and Ben. Wow. From Susie. Okay. So, ito. Balikan kung bakit ka nagsimula, bago mo sabihin na ayaw mo na. Huwag mong sosolohin, di ka mag-isa. Ikaw pa rin ang susi sa pinto ng iyong tadhana. Napaka-inspirational kasi yung line nilang yun, kaya so that's yun your favorite line sa song? sa Susie. Ikaw naman, Eliza. I am not good in singing po and either po sa dancing. Pero ano po, I have this, siguro talent ba yun? Matatawag ba yun na talent? I love writing Danyo. Ilocano po, for short. So, I have this Ilocano po. May piece siya dito. And babasahin ni Eliza para sa mga kabeshi natin, of course. Ito po yung sinulat ko nung National Arts and Cultures Month. May po kasi, may pa-contest po kasi doon noon sa CTE. Tapos ito po yung entry piece ko. For sure nanalo. Wala po silang na-announce na Sayang. Go! Pero last January po, nanalo po yung piece ko. Ang title po nun is Adal nga Maipatawid. Ayan. So, let's give it up for Eliza and her piece. Babasahin ko po ba lahat? Yeah, go on. So, the title is Awis Tibulan ti Marso. Itong title po na to, na-inspire po sa title ni Sir Ariel Tabag. Isa po siyang Ilocano writer. Pero meron din may awis po dun sa title po niya. So, dun po ako na-inspire. Okay, so ito po yung piece. Amin nga tao na adaan kababalin ken panakaamo. Kaadwan kadatayo na isagutan na duma-duma at talento. Adita kang agsala, agkanta, agsurat, agpartwa, ti banbanag nga baro. Ngem na daduma, agpatinggalaeng ama italimeng kadagiti manmano. Naglipasan ti bulan ti Pebrero, bulan ti panag-iinayad dagiti adong nga puso. Sumreken ti kalendaryo ti bulan ti Marso, anyakad met nga ta ti maibingay dahiti ano mo. Marso, bulan dagiti amin a babae akas kunada. Saranwen met ti intay panagtaripato ti arubayan nga idirdiri. Ngem dagiti laeng nga ganwat ken gameng a maaramid kadi. Saan gayem taday ti pay ti bulan a panangibunugon dagiti bini. Anya kad daytoy nga bini a maibunubon. Daytoy dagiti na italimeng a talento ken laing tinabayag a tiyempon. Masapol nga ipakita, masapol nga maipeksa. Tadagitoy ti mangted kinalaing bunga a makabang-arik na. Takas ti maysa a bini a natartaripato, sinibsibugan na ay-aywanan ken nagtultuloy a lumangto. Kas ti panagpayapay dagiti sanga ti kayo ken bunga akas angalo. Amang ted makaayayo alanga no dumteng ti tiyempo. Daytoy ti pagilasinan a nagbunga dagiti adu a rigrigat ken sakripisyo. Amang iganwat ken mangipakita dagiti laing ken talento. Saan man a nadaras nga orayan ti grasya ti tudong agapot ti ngato. Iti panaganos panagtaled ken kinalaing iso ti gapot ti intay panakaitalo. Ket daytoy ti awis ti bulan ti Marso. Bulan a panangipaduyak-yak ti kinalaing ti kinapudno ken kinapudno. Bulan a panangipakita dagiti kinaanos kinasariwawek ken dagiti mailemlemmeng a talento. Bulan dagiti agtutubo nga agtultuloy nga agsarsaringit ken nabukbukel ti agdama a tiyempo. Wow! Mga kabeshi! One of our Vegan City Scholars, diba? Very talented achievers. Nakaka-proud naman kayo maging isang Bigenyo. Ganito yung mga natin, diba? Part of our community. Wow! Siyempre, ganito lang kami. Kami lang to. Siyempre, sana maging inspiration nyo rin ito na i-voice out din yung mga talents nyo. Yes. Sana hindi kayo mahiya na i-share sa amin o sa mundo kung ano ang yung talents na tinatago nyo kasi surely yung mga tao dito magiging proud pa rin sa inyo. Yes, of course. And the talent is not limited to
you know, dancing, singing, diba? Yes. Mga talents rin na kagaya ni Eliza and many more actually. Kaya patapos na tayo. Patapos na tayo. Bakit parang ang bilis ng interview? Ang sarap niyong kausap. And kahit mag-isa ako today, parang ang dali-dali lang to talk to you guys and to end this. Wow, end agad! Hindi naman. I really love talking to you. Bago tayo matapos, can you give our kabeshis some advice as scholars? Advice ko sa mga kabeshis natin, don't overthink kapag when you're in doubt. Siyempre kapag nag-iisip kayo na kapag unstable yung mga emotions niyo, you'll think na parang hindi mo deserve yung mga ginagawa mo. You don't think na kaya mo pala. So, don't overthink. It's easier said than done nga lang. Kaso, with the right support from your friends, families, I'm sure na mapo-voice out mo rin yung mga gagawin mo. And syempre, kapag sa academics, you must know these three na inisip ko during my years sa college. So, unahin mo, mag-set ka ng clear goals na kung saan, syempre kapag may goal ka, gusto mo itong makuha, no matter what. So, useless itong pag-set mo ng goals mo kung wala kang determination. So, yung pagkuha mo ng determination mo na yun, syempre, yun yung driving force mo talaga to pursue your goal. Kulang naman na kapag nag-set ka lang ng goal mo pero hindi ka naman determinadong gagawin yan. So, it's useless kapag hindi ka determinado. Pero ang pinaka-importante sa tatlong ito, syempre, you must have proper discipline. So, yun yung tatlo. Proper discipline. O syempre, you know what you want to do. Nakapag-set ka na ng goals mo. You're determined to do it. Pero, you're lazy naman na gawin yung mga ito. So to think na kapag meron kang proper discipline, eventually, mapupursue mo yung gusto mo. Like me, I said noong first year ako, graduate ako bilang cum laude. And na-achieve ko yun, nakakuha ko yun. So, yun yung advice ko. And, syempre, hindi madali ang buhay. So, if ever you have that time, speak up. Mga kabeshi, take note. Mag-take note tayo ng mga advice ng mga successful young achievers natin. Ikaw naman, Alex. So, hello mga kabeshi. I have three things to say. Unang-una, don't be afraid to chase your dreams. Sa pag-aaral talaga, lalo na sa college, napakadaming problema. Isa na dun yung financial. Minsan, hindi alam ng mga magulang natin kung saan sila kukuha ng mga ibibigay nilang allowance, mga gagastusin sa mga projects and whatsoever. But always remember that the city government of Vigan is always here to support and help us. So wag lang tayong mahiya mga kabeshi. Syempre walang mapapala ng ng hiya-hiya. Kapala ng mukha. Secondly, don't be afraid to fail because when you fail, it means that you are trying. Hindi mo talaga maiiwasan yung iiyak ka kasi bababa yung nakuha mong score sa exam mo, iiyak ka kasi bukas isasabit mo na lahat ng mga requirements, projects, tapos kasabay pa nun is yung midterm exam nyo or exams nyo, tapos iiyak ka kasi minsan feeling mo parang hindi ka bilong dun sa course or path na tinake mo. But don't be afraid to fail. Kasi part lang yan ng part lang ng pagiging natin, Disney princess na. Disney main character. Ganon. And thirdly, be grateful and strive harder. Kasi itong binigay ng Vigan City scholarship program sa atin, napakalaking oportunidad para mag-pursue ng higher education. And it is a real big help for us. So, let us be thankful to them. So, paano ba tayo magiging thankful sa City Government of Vigan? Sa pag-excel sa pag-aaral, sa pag-aaral ng mabuti at sa pagtupad ng mga pangarap mo. And in return, if you want to serve Vigan also, pwede ka namang maging city officials dito or whatsoever. Basta sa ikakabuti ng mga fellow natin na Viganians. Yun mga kabesh. I think nakaka-proud on behalf of the Vigan City Government having
successful Vegan City Scholars, diba yung nakakapag-graduate sila, bonus na yung nakakapag-graduate with Latin honors, yes. so, cum laude, magna cum laude. So sa mga kabeshi natin dyan, you guys are welcome to apply sa Vegan City Scholarship. And if you, as mentioned ni Alaysa, kung may mga financial problems tayo sa studies, we can always reach out. Mag-send lang tayo ng letters and all the requirements needed para matulungan tayo ng city government. Ayan. Tapos na yung episode natin. Bakit ang bilis? Ang bilis, parang kulang. Oo, kulang. At padagdag po ng questions. And now is the time na i-shout out natin family, friends, or anyone that you want to thank. Okay, so shout out sa mga families ko, yung father ko, yung mother ko, yung mga kapatid ko, pinsan, yung mga high school friends ko, BTF, hello sa inyo dyan, mga college buddies ko na Guardians of the Galaxies. Wow! Hello! At syempre, yung mentor ko, Sir Kim, galingan mo sa bar exam mo. Alam kong hindi mo kailangan yung Di mo kailangan ng good luck, sir. Di mo kailangan good luck ko, kaso, syempre, best of luck pa rin sa'yo. Sana pagdating mo dito sa vegan, meron na yung 4 na letra na nasa pangalan mo. Ikaw naman, Alaysa. Shout out po sa mga family members ko po, sa dalawa ko pong dogs na si Enzo and si Doggy. For sure manonood sila. To my college buddies po, especially yung pinaka-friend ko po dun, si Diding. It's her nickname po. Diding. Hi, Diding. Shout out rin kay Alin and to his family. And sa lahat po ng mga manonood, sa lahat ng mga kabeshi natin, shout out po sa inyo. Ayan. Hindi mo mention yung isa dyan. Sino? Ay! Ala! Muntik na, nakalimutan! Shout out ka din kay Ma'am Tina Chan. Hi, Ma'am Tina! Hi, Ma'am Tina. Pinaka-mabait na, Actually, pinaka-approachable na. sa kabilang department lang na Advisor. office. Hello, ma'am. Ayan! Thank you so much, Georgie and Alaysa, for gracing our shore. Our shore? Uy! Our show kasi yun. Maraming salamat din sa City Government of Vegan sa program na ito, sa show na to, para mabigyan din ng wider pa na horizon yung mga estudyante kung saan pwede pala nilang ma-achieve yung dreams nila. Yes. Just being a part of the scholar ng vegan, headed by syempre our mayor Bonito Jose Singson. And our vice mayor. And yes, syempre, and our vice mayor Randy Singson. Ano city councils, di ba? Yes po. Ayan. Ito, tapos na mga kabesh yung episode natin today. And we've gained so much sa kanila knowledge and lessons and all that and advices na for sure ma-a-apply din ninyo if you're going to study na sa college and all that. And thank you once again, thank you Georgie and Alaysa for sharing your stories and for gracing our show as I mentioned a while ago. Ayan, tapos na ang ating episode mga kabeshi. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang episode natin for today kasi magbabalik pa ako lang. Kasi mag-isa ako today as a host. Dito lang yan sa Rise Up, Bigyan Nyo. And welcome back mga kabeshi. There you have it, our young achievers, our young Bigyan Nyo achievers, our Vegan City Scholars. Ayan, for sure you guys have learned so much from them kasi ako ang dami kong natutunan from them. And that's it for our episode for today. But before we end, of course, I would like to thank the city mayor of our city, Mayor Jose Bonito Singson Jr., Vice Mayor Randy Singson, city councilors, department heads, and city employees. And of course, to our Sepul family and TVgan Production, our producers, editors, and cameramen. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, TVgan Production, and ring the bell for more updates. Dahil kung may hindi kayo napanood na episode namin ay mapapanood nyo na po ng full sa aming YouTube channel. And also follow our Facebook page, TVgan Production, like and share mga kabeshi. And of course, I would like to shout out my parents, Mamang Myla and Papang Francis. I hope you're watching the show. Hindi ko nagsasawa na panoorin ako na nagsasalita dito sa Rise Up Bigyan Nyo. And to my friends, Mika, May, Dither, CJ, and sino pa ba? And to my, may nagpaganon for today's episode. And to you, I hope you're having a good day. Alam mo na kung sino ka.
Heart. Ayan! Mga kabeshi, that's it for today's episode. And sana next time, may kasama na akong mag-host because I am feeling so lonely for today's episode. Charot lang. That's it! Sa susunod na naman na episode ng ating nag-iisang youth-oriented show ng Vegan. Dito lamang yan sa Rise Up, Vegan!